yun mga katambay, good morning, good morning. Ang oras natin ay ano na, 9:14 na ng umaga sa petsa na August 11, 2025. So, yun. So, yun at mag-almusal ako. And then siguro brunch na. So, yun. Tsaka urong. Wala naman, halos nandito lang ako sa bahay. Sa mansion ko. Mansion mo po? Wow, may mansion siya. So yun, hotdog. Ang baon ba yan? Ha? Ang baon ba yan? Baon na yan. Ang bubukan tayo ng baon. Hmm. Titi-titi. Ayun ang almusalin mo, yung pan-sweet. Pan-sweet. Sweet. Bubukod tayo dito ng baon ng Baby Girl. Baby G. Pan-sweet. Sweet. Lahat to po. Nasa plato ko. Ewan ko sa'yo. Saan mo? Eh bakit nandyan nga yan? Ayun. Iiwan ko din sa'yo. Saan mo rin? Sa inyo. Dito na ako magugas kasi may ipon. May het-het. Kasi graba. Ang dami. Parang ano pa lang ako. Baba. Dito. Tinalsikan mo na naman ako. Sorry. Huwag kasi nananalsik.
Di ko na pag-interesan si Biton doon sa kabila. May ano na tayo, mot-mot na. Parang pagising ko kanina, parang tagilid yung mesa. Ano mo isip ako? Hindi, ibang tao yun. May pumapasok ng ibang tao dito eh. Ay nako, pagka ganyan, kaduda-duda yan. Parang nagmamanman lang yan dito sa kapatid. Ganyan ang style ng ibang magnanakaw. Kunyari, iikot-ikot. Kunyari, magkataho. Alam ko yun. Kabisado ko na mga yan. Kaya ingat-ingat. Yung maalis ko na. Ano yan? Yung mga tigaman-man yan. Tigaman yan. Pero may tigatira. Meron tigaman-man, meron tigatira. Alam ko yan, trabaho ko yan dati. Parang yung hotdog, ulam lang yan sa ngaga. Bakit ulam sa pansit? Ayan ka naman. Naman. Nasa na yung mga aliporis na yan. Mga anak ng puting. Mga anak ni Ana Marie. Na mga magaganda at mga pugo. Na nagmana sa nanay isa. Na mga maganda at pugo. Buti na lang hindi nakuha sa amin. Kanila na yan yung ano, akin tong pansit. Yung hinayin mo ba yan eh. Hindi ko nga yan natitikman eh. Ha? Ewan ko kung gusto niya. Hindi naman siya mahilig sa pansit eh. Natataka nga ako dyan bakit nag-uwi ng pansit eh. Konti na tira sa pansit. Gusto ko kasi gulay eh. Kahapon puro baboy din kinain namin. Review ng ate. Ay, gaga ka. Ala, nalaglavers. Yan lang kasi malaking sabitan. Yung dati yan eh. Yung sa dati natin.
Sa bagay, kulang din yung mga itim. Dati ko na nakikita sa TikTok shop na yun, yung mot-mot. At talaga. Dati ko pa nakikita yun. Mga isang buwan na. Ang dami kong binigay, 20. Pinaglalagay ko ng lahat. And then may natira pala ako ng 4. Observan natin. May bagong labas ang e-bike, kagaya sa akin style. Pero hindi siya wow. Yadeya siya. Miski controller mo pwede mailubog sa baha. Siyempre, talagang ganun. Nag-invent sila ng mas magandang klase. Yung bahaw ang taas hanggang upuan na. Etong wow, kalahati lang ng e-bike na nun nagloloko na Kaso, ang mahal. Mas mahal pa sa brand new na itong ERBS. Na 75,000 yun. Ito brand new na ito ni Lolo Big Big 60. Ilang pala bago yan 60 bago niyan. Pero hindi na sila gumawa ng version 1 na ganyan. Yung sunod na ginawa nila, yung katulad kay Kuya Junjun na hinihiraman ko ng e-bike. Ganun style na. Yung may wiper, 2 headlight. Mayroong version 3, ganun, mas matangkad. Mas mahaba. Itutuloy ko na ng kanin para hindi na ako magtatanghalian. Oo! Naman! Ako pa ba? Oo nga, ikaw nga. Ako nga, pogi yung anak. Baka marami pa naman yung yung marami pa yung yung pansit. Unti lang kumain mo si Tama na yan. First born na pogi. Pag narinig ng pangalawa, hindi papayag yun. Sabihin yun, hindi pinag-isipan yung first born. Alam ko na sasabihin yun Yung bunso daw, bahala na. Kaya yun, maldita. Loko-loko. Ang tama ng utak. Ang main branch ng Yadeya
Diyan sa may Roosevelt. Diyan pinakamalapit. Anong brand ba yung kay ano sa kakilala nyo, kay Kuya Ronald? Binabrand ko nga yung pangalan niya dun eh. RFM. Initial niya yun eh, yung RFM. Ronald F. Mata. Mata. Magkapelido sila ng dating sped teacher ko ako na Mata. Sa Kaligayahan. Sarap ng tamaga. Tatay mong nagsabong. Sarap ng sangab. Yung isa ang tirahan mo niyan. Yung second born. Tama na yung kain mo. Pansit ka na ano ka na. Sinap ka Tama na nga to. Tatay mong nagsabong, nanalo ng piso, sinakay pa sa oto, ang oto'y pabaling-baling, ang Nga pala. palitukling, Napala. nabangga sa pader, nahulog si talang goste, telebong, telebong, telebong. Ano sinasabi mo? Nga pala, tinanong ko si Daddy. Palagay ko na-append yun sa akin. Na sinabi ko pa Daddy. Ito, hindi. Balita ko may Siemens book. Sabi, oo, hindi ko nagamit. Sabi niya. Ay, sabi ko, bakit hindi mo ginamit? Kasi hindi ka nag-Siemens. Nanahimik ka. Puro kalokohan lang pinagagawa mo ng araw. Ang gusto sa buhay yun, kundi mga babae. Karamihan talaga ng asawa ganyan. Ano ko may ang asawa hindi ah? Asawang matino. Konti na lang asawang matinong ngayon. Kunti, pero meron. Napapabilib nga ako dun sa piniture ni Jessica Soho eh, na lalaki. Ano, dati nagka-tricycle driver lang siya. Hanggang sa nagkaroon siya ng konting pera. Nagtinda siya ng tingiting gasolina. Yung bote-bote. Oo. Eh, bawal yun. Kinumpiskate lahat yung bote-bote niyang gasolina. Ano, masama pati yung puhunan niya. Eh, kawawa naman. Tapos, ginawa niya, nag-tricycle na lang siya ulit. Tapos, nakaipon-ipon siya. Ano, yun nga, unti-unti siyang nagtayo ng maliit na gasolinahan. Hanggang sa nagkaroon na siya ng maliit na gasolinahan, isang gasolinahan. Tapos ngayon, 17 na ang gasolinahan niya. Parang napanood ko yun. 17. O, biro mo yun. Nanggaling sa tricycle driver lang. Eh, mantalang ang tatay mo nung araw, nagta-tricycle yan. Binata pa siya. Tricycle driver siya. Kulang lang sa diskarte. Kulang sa sipag. Eh, nung napangasawa niya ako, kala niya, yumaman na siya. Umasa na siya sa akin. Tamad na siya magtrabaho. Nakikita niya kasi andito ko, kaya kong magtrabaho. Yun, naging palaasa. Ang unang tingin niya,
kaya siya naging tamad. Maporselana kasi kutis nyo eh. Kala niya mayaman kayo eh. Kala niya mayaman, nakadagot siya ng mayaman. Aasa-asa na lang siya. Yung ATM ko, dinudukot niya para mag-withdraw siya ng pera sa ATM ko. Kaya ako takot ako mag-asawa eh. Hindi takot mag-asawa. Ikaw ang magdadala ng asawa eh. Dahil hindi ko kakayanin. Sus! Kalukugan. Actually, sa cemetery, sa Salaniti, pinag-usapan na rin namin yung daddy yan. Sabi ko, takot ako mag-asawa dahil takot nga ako sa responsibilidad. hindi naman sa responsibilidad. Ang kinakatakot ko, nandun nga ako, kayod, baka makulangan, tapos sumbatan na ako magiging asawa ko. Doon ako natatakot. Basta ipakikita mo lang na nagsisigasig ka. Hindi yung ipapakita mo, nagtatamad ka. Baka sa huli, iwanan na ako. Ay, mapahila dyan ng ng plastic. Hinila ko na dito. Doon sa dulo. Ang laki niya dito eh. Pag ganun. Oo, pag ganun. Yan. Hinila ko na kasi dito. Titipan ko nga to ng packet tape. Yung clear. Huwag mong isipin na nakatulad ka ng tatay mo kasi yan lang ang papasok sa isip mo. Matatakot ka. Ang sinasabi ko nga sa'yo, hindi ako forever nandito. Kailangan mo nang kasama sa buhay. Paano kung wala na ako? Tapos may asawa na yung mga kapatid mo, ikaw mag-iisa ka na lang sa lalo na special child ako. Mas mahirapan na. Hindi, huwag mo isipin yun. Kung yung hindi special child, hindi na nahirapan maghanap ng trabaho. Hindi, alam mo bang merong mga siniswerte sa buhay na kahit na pilay, kahit na may diferensya, ay nagiging maayos ang buhay. Depende kasi yan sa tao. Pagka ang tao tatamad-tamad talaga, walang mangyayari sa buhay. Kaya yun ang telebong. Yun ang pinaka-main dahilan ko kung bakit ayaw ko mag-asawa. Tatay mong nagsabong. Higit sa lahat, wala pang nadapa sa akin. Meron yan, narating tayo sa panahon na gano'n. Nanalo ng piso, isinakay pa sa auto. Ang auto'y kabaling-baling, ang tsuper pala'y dukling. Nabangga sa pader, nahulog si mga tandang guste. Pilibong. Pala'y dukling.
Tapos na ako. So, yung mga katambay, tapos na ako kumain. And then, hindi pa ako makakaurong kasi Yan pa yung nanay niya maganda. ayan yung malapad na likod ng nanay ko. Hindi, joke lang. Nag-asikaso pa nanay ko. Nanay mo maganda. Hindi ka ba payag? Payag. So, saan muna ako. Ay, itim. Itim. Ng babaw ng saging. Inabang ka sa kapilya, nahulog si Mang Bandang Gusting, telebong. Ang tatay mong nagsabong. Yun nga pala mga katambay. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pag-charge ko kay Lolo Bisbay. So kanina, lobat na lobat yung cellphone ko, patay na nga. So chinarge ko rin siya kaya hindi ako naka-vlog kanina na chinarge si Lolo Bisbay. So hanggang ngayon nga hanggang naka-vlog ako, nakasaksak yung charger. So pwede naman yung ganun. Huwag lang ma-overcharge. Mag-iniswa. Actually mga katambay, sa isa din sa pinag-iipunan ko yan. Yung yung ma-replace nga yung battery netong cellphone. Pero yung original battery pa rin bibilin ko. Ano kasi tong cellphone ko na to Redmi Note 8 Pro 2020 edition. So hirap talaga kung maghanap nito, lalo na 2020 edition. So it's either na pag nagkapera ko malaki-laki pala rin sana, bibili ko ng new phone, pero hindi ko i-give up yung phone na to. Pang edit lang. Kasi maganda tong pang edit, pang vlog. Pagka nabili ko na yung phone na yon, ihihiwalay ko na yung text, contact, FB. Cellphone na lang na to, pang vlog na lang. So, kung hindi kung hindi magkapera malaki, papaayos ko na lang yung battery nito. Tinignan ko kasi sa nagtanong-tanong na rin ako sa bayan namin kung magkano yung battery ng ganito. Wala silang battery ng 2020 edition na Redmi Note 8 Pro
Magkaiba kasi daw battery ng Redmi Note 8 kesa sa Redmi Note 8 Pro 2020 edition. Magkaiba daw battery. Yun ang sabi sa akin. Sa F. Hindi ko yun. So yun, sa dami ng pinag-ipunan ko, na isang tabi ko na mga yun, ang focus ko na lang, mag-ipon nga para sa battery na itong cellphone o magbagong cellphone. So yun, tapos na ako magkape. Gusto ni Tita yung manood ng TV sa Saan? sa SM Caloocan. Kasi doon daw siya libre. No? Pagka sa FT, discounted lang daw siya. Ang gamitin ko daw, yung ID daw ng Sanse kasi Caloocan. Eh di, ano? Pero i-verify siguro yun. Yan na siya. Tayo na lang sa FT. Ayoko nga sa Caloocan pumunta eh. Kung Caloocan tayo pupunta, madali lang yun. Sang ano, harurot ko lang, nasa SM Bagumbong na ako. Eh kaso ikaw ang hindi libre doon. Kasi, Quezon City ang ID mo, di ba? Kaya gusto ko FT kasi sa FT libre ka. Eh siya, hindi siya libre sa FT. Yun lang. Eh, iba na lang yung lakad namin. So yung mga katambay at babalikan ko kaya tawag ako ng kalikasan. So ayun mga katambay is to be continued ng aking vlog. So yun. Inom muna ako ng katubigan. So yun, tapos na ako tawag ng kalikasan. So yun, mag-uurong na ako. So yun. At yun. Against the world. Against the world. Yun ang tawag ng mga vlog sa against the life. Against the world. Kumain ko muna itong sandoks. Hindi pinaiikot ng electric fan eh. Oh my Lord. Kaya ako bumabaha na ng pawis. Nagulong na ako. Wala ko, hindi ka patapos. Ba't ang bilis ng sagot mo? Tsaka pataas pa yung tono. Ha? Wala lang. Good ko lang. Baho mo, Andrew? Tubig sa banjo.
tukwa. Mabuting nga malagay yung siling pandine. Counter iron. Nako. Baka naman tao, counter iron. Ako yun. Anong inumin mo? Mainit yata yan. Ay, naku.
mga katambay at patapos na ako mag-urong. Yun. O ayun no. O ano na na, bawal talaga mag-ay. So ayun mga katambay at lumayo ko doon kasi may naka-play na sa reels. Baka maka-copyright na naman tayo. So kanina no choice ako, hindi ako lumayo kasi kailangan ko makunan yung pag-uurong. So siguro kung makaka-copyright man ako ni YouTube, tatanggapin ko na lang. No choice ako, kailangan ko ma-share sa inyo yung pag-uurong ko eh. Pero sana huwag ako ma-copyright. So, yun. At dito na ako pala magpapaalam. So, yun. So, yung mga katambay, ang petsan pala natin is August 11, 2025. Sa oras na 10:35 na ng umaga. So yun, nag-charge pa rin si Lolo Big Big. At yun, abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless. And then, bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. So, ayun, at paalam.